Sa ating lahat. Hallelujah. Sige po, tayo po tumayo. And magandang umaga din po sa ating mga viewers sa ating live stream. Pagpalain po kayo ng Panginoong Diyos araw-araw sa inyong mga buhay. Amen. So, handa na po bang lahat? Salamat nga po pala sa mga buhay ng bawat isa na kasama po namin sa umagang ito. Amen. Sabi po sa mga awit, 106 verse 1. Purihin si Yahweh, pasalamatan siya sa kanyang kabutihan. Pag-ibig niya'y tunay, laging tapat at kailanman. Naniniwala po ba tayo doon? Sa pag-ibig ng Diyos na tapat sa atin. Sa pag-ibig niya na walang hanggan. Amen? Amen, yes. Hallelujah. Isa pong mapagpalang umaga sa lahat. Hallelujah. Ready na po ba lahat? Ready na po ba? Amen. Sige po. Tayo po yung umawit sa Kanya. Asa po yung ating mga kamay sa Panginoong Diyos? Ang sabi daw po ng anak ng Panginoong Diyos, kapag mumalapak sa Kanya, malakas na may kasamang sigaw. Amen! Hallelujah! Aking makasda, kalawakan, hindi ko maunawaan. Ang dahilan kung bakit ako'y pinili mo tinalagaan. Di ko
Dahil sa iyong pag-ibig, Ama. Panginoong Diyos, muli narito kami sa iyong harapan. Lumalapit, Panginoong Diyos. Inihahandog ang aming buhay, ang aming awitin. Nawa, Panginoon, ang aming pag-aawitan ay maging magbangong sa iyo, Panginoon, sa iyong harapan. Nawa, Panginoon, kalugdan mo kami, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyong pag-ibig. Sa walang hanggang, Panginoong pag-ibig. Salamat, Lord Jesus.
Jesus. Hallelujah. We worship you, Father. Ayan ang dagat na hindi napapagal sa pag-alon. Puso ko ay sa'yo nagmamahal sa habang panahon. Natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay iyong dinggin, kalakip ng hangin, hindi napapagal sa pag-alon. Puso ko ay sa'yo nagmamahal sa habang panahon. Natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay iyong dinggin, kalakip ng hangin, hindi napapagal sa pag-alon. Puso ko ay sa'yo nagmamahal sa habang panahon. Natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay iyong dinggin, kalakip ng higpit. Wagas na pagsintay iyong dinggin, kalakip ng higpit. Wagas na pagsintay iyong dinggin, kalakip ng higpit. Yes, Lord Jesus, hallelujah, Father. Tunay nga, Panginoon, na pinipili niyo kami, Panginoon. Pinili niyo kaming maging anak mo, Panginoon Diyos. Salamat sa pagtitiwala mo sa amin, Panginoon. Salamat, Lord God, sa privilege, Panginoon, na sa mga oras na ito, nakakatayo kami sa iyo, Panginoon Diyos. Salamat, Panginoon, sa kabila ng pagsubok, nandito kami, Panginoon. Salamat sa kabila ng kahirapan, sumasamba kami sa iyo, Panginoon. Sa mga oras na ito, Lord God, hawakan mo kami, Panginoon. Abutin mo kami, Panginoon, ng iyong mapagpalang kamay. Panginoon Diyos, sa iyo lamang po kami, Panginoon, nagtitiwala. O Panginoon, salamat, Lord God. Di kami magkasawang pasalamat sa iyo, Panginoon. Sa kabila, Panginoon, ng sufferings, Panginoon. Nananatili kami kapag, Panginoon. Sa iyo lamang po kami kakapit, Panginoon. Sa iyo lamang po kami magtitiwala, Panginoon Diyos. Diyos, sa kabutihan mo, ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo, nalulugod ako.
bibiguin, magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, hindi kita bibiguin. Yes, O Father, magtatapat sa'yo, magtatapat sa'yo, Panginoon Diyos, maglilingkod ako. O Diyos, kay buti mo. O Diyos, kay buti mo. Hallelujah. Sino po sa inyo dito ang willing mag-sacrifice para sa Panginoon Diyos? Ang willing maglingkod sa kanyang harapan? Amen. Isa nga pong palakpak para sa Panginoon Diyos. Panginoon Diyos, kulang, Lord God, ang palakpak na ito, Panginoon, sa iyong kabutihan sa aming mga buhay. Kulang, Panginoon, ang pagsamba. Kulang ang papuri, Panginoon, sa mga blessings na aming tatanggap, Panginoon. Salamat, Ama. Panginoon Diyos, sa iyo lamang po kami magtitiwala, Panginoon Diyos. Sa iyo lamang po namin iaalay ang aming buhay. Maglilingkod kami, Panginoon, sa iyong harapan, Panginoon. Iaalay namin, Panginoon, ang aming buong buhay, Panginoon. Panginoon, salamat, Lord. Maraming salamat. Tunay nga, Panginoon, na ikaw lang ang nagtitiwala sa amin, Panginoon. Lord, marami pong Panginoon kaaway sa aming paligid, Panginoon. Pero ang kapangyarihan mo, Lord God, ang kapangyarihan ng Panginoon, ang kapuri na umaangat sa amin. Lord, sa kabila nito, Panginoon, patuloy po kami maglilingkod sa iyo. Patuloy po namin ilalaban, Panginoon, ang iyong presensya, Panginoon. Paglalaban po namin, Panginoon, ang iyong kabutihan, Panginoon, sa aming mga buhay. Jesus, Jesus, hindi kita bibiguin, Panginoon. Ako ay magtatapat sa iyo. Ako ay maglilingkod sa iyo, aming Ama. Dahil tunay nga, Panginoon, napakabuti mo sa aking buhay. Hallelujah. Come on, church, sabihin mo, ikaw lang ang nagtiwala sa akin. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa iyo, maglilingkod ako. O Diyos, kay buti mo. Salamat, Ama, sa pagtitiwala sa akin. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa iyo, maglilingkod ako. O Diyos, kay buti mo. Minsan pa, sabihin mo sa Panginoon, ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa iyo, maglilingkod ako. Ipahawag natin sa Panginoon Diyos ang ating mga boses. Minsan pa, ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa iyo, maglilingkod ako. O Diyos, kay buti mo. Yes, oh God, I know you're here. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. I know you're here with us. O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa iyo, maglilingkod ako. O Diyos, kay buti mo. Ikaw lamang
God bless po ba ang bawat isa? Amen. Salamat. Amen? Purihin po natin ang Panginoon. Isa pong love offering para po sa ating Lord. Palakpakan po natin si God. Ang palakpak para sa Panginoon. Every Sunday lang natin na nagagawa yan, madalas, ang palakpakan ng ating Panginoon. So, tayo pong lahat ay makibukas sa akin sa 2 Corinthians chapter 9. 2 Corinthians chapter 9 verses 8 to 11. So kapag nahanap na po, tayo po ay tumayo bilang pagbigay galang sa salita ng Panginoon. 2 Corinthians, 2 Korinto, chapter 9. 2 Corinthians chapter 9 verses 8 to 11. Page 230 po sa inyong mga Bible. Page 230 sa likod. Sa may bandang likuran. Nandiyan na po ba tayo? Kapag nahanap na, tayo po ay tumayo at magbigay galang sa salita ng Panginoon. Babasahin ko po verse 8 to 11. Ito po ang nakalagay. Ito po ang nakasulat. Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan upang sumagana kayo para sa mabubuting gawa. Tulad ng nasusulat, siya'y masaganang nagbibigay sa mga dukha. Ang kanyang kabutihan ay walang hanggan. 10. Ang Diyos na nagbibigay ng binhing itatanim at tinapay na makakain, ang siya ring nagbibigay sa inyo ng binhi at magpapalago nito upang magbunga ng sagana ang inyong kabutihang loob. 11. Pasaganain niya kayo sa lahat ng bagay upang mas marami ang inyong matulungan. Nang sa gayon, lalong darami ang magpapasalamat sa Diyos dahil sa inyong tulong na dadalhin sa kanila. Tayo po ay manalangin sa Panginoon. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa umagang ito na pinagpala niyo na naman po kami. Sa kabila, Panginoon, ng hindi namin pagiging tapat, lagi kang tapat sa amin, Panginoong Diyos. Hindi ka nagkulang at Panginoon, minsan hindi mo kami pinabayaan. Kaya naman, O God, karapat-dapat ka sa aming pagsamba, karapat-dapat ka sa aming pasasalamat, karapat-dapat ka sa aming pagpupuri. Marapat lamang, Panginoon, na ibigay namin ang lahat, Panginoon, ng mataas na pagpapasalamat, pagpupuri, pagsamba sa iyo lamang. Sa umagang ito, Panginoon, samahan niyo po kaming muli. At hindi lang po, Panginoon, madinig namin, kundi, O Diyos, patuloy na mabuhay, mabless kami, nang sa gayon, Panginoon, mapapurihan ka namin sa aming mga buhay. Nagkakaisa po kaming humihiling sa inyo, O Diyos, na kami ay pag-isahin mo ng iyong pag-ibig. Ito po ang aming kahilingan, panalangin, sa pangalan ni Jesus. Amen. Umupo po tayo lahat. Ang title po ng ating message ay Blessed to Give or pinagpala. Past tense, no?
pinagpala para maging pagpapala din sa iba. Isang kwento, magnanay sila at doon sa loob ng bahay nila, mayroon silang mga batas. Yan, may batas At inuutusan ng nanay yung kanyang anak na maglinis at gumawa ng mga gawaing bahay. So, anak, gawin mo yung mga gawain natin sa bahay, ha? Kasi may trabaho si nanay, si mama. So, ang anak, sa gabi pa lang, sinulat niya yung kanyang mga gawain at ginawa at nilagay niya doon. Paglilinis ng bahay, 10 piso. Paghuhugas ng pinggan, 10 piso. Paglilinis sa labas ng bakuran, 10 piso. Paglilinis ng kwarto, 10 piso. Pagligpit ng sinampay, 10 piso. Total, 50. 50 na ba? 50 pesos. Sign, anak. Pagising ng mama niya, nakita niya yung bill. May bill na dun may babayaran, may bayarin. So, ang ginawa ng nanay, pagdating na naman ng gabi, yung nanay naman ang nag-iwan ng message. Sa 9 months na pagdadala ko sa'yo sa tiyan ko, no charge. Nung nagkasakit ka, magdamag akong naggising at nagbantay sa'yo, no charge. Nung umiling ka ng sapatos, pinaghirapan ko ang aking trabaho, overtime, no charge. Nung ikaw ay nag-aral at humingi ng mga cellphone at ano mang kailangan mo, no charge. At sa paghahanda ng pagkain, almusal, tanghalian, hapunan ng walang sablay, no charge. Sign, Mama, just because I love you. Amen po ba? Tayo po sa Panginoon, hiling ng hiling. Nagdedemand tayo kapag nakakagawa tayo sa Panginoon. Kahit nga yata hindi nakakagawa nagdedemand pa din. At piling natin, lugi tayo. Hindi tayo nabibless ni Lord. Gaya nung yung kwento na yun, na nauna na ang bigay sa kanya ng nanay niya. Nauna na yung pagmamahal, nauna na yung pag-aaruga, nauna na yung lahat ng kabutihan na ginawa ng nanay niya. Bago, nung makita nung anak yung bill, kinabukasan, yung sulat pala ng mama niya, kinuha niya yung kanyang bills. Inatras na niya. Ayaw na niyang maningil sa nanay niya. Ang sabi po dito sa ating verse, magagawa ng Diyos na pasaganahin kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan. Kayang gawin ng Diyos, walang mahirap sa Panginoon, na pasaganain kayo sa lahat ng bagay. Ano po ba yun? Pera? Talent? Time? Yan yung mga pinagkatiwala sa atin ng Panginoon Temple, yung katawan mo, templo ng Espiritu ng Diyos. Time? Oras? Treasure? Kayamanan? Talent? Yung meron tayo. At panghuli, temple. Kaya tayong pasaganain ng Diyos sa lahat ng area ng buhay natin at ang sabi dito, higit pa sa iyong pangangailangan. Kung 50 lang kailangan mo, kaya kang bigyan ng Diyos ng 100 o higit pa. Higit pa sa kailangan mo. Magkano ba kailangan mo? Ano ba kailangan mo? Kayang gawin yun ng Diyos. Ang sabi dito, ang Diyos na nagbibigay ng binhing itatanim, ang Diyos na nagbibigay ng binhing itatanim. Ang lahat ng bagay sa mundo ay pag-aari ng Diyos.
Hindi tayo pwedeng umangkin doon. Tayo ay katiwala lamang sa mga bagay na nilikha ng Diyos. Walang ibang nagmamayari. Kaya, hindi ka nilagay ng Diyos, hindi ka nilikha ng Diyos para mawindang lang or maligaw lang or hindi mo alam ang gagawin mo. Kompleto na lahat bago pa niya ikaw lalangin. Kaya nga sabi niya kung ano ang kailangan mo, kaya niya nang ibigay. Actually, naibigay na niya dati pa. Ang sabi dyan, ang Diyos ang nagbibigay ng binhi. Alam niyo po yung binhi? Yung buto, yung binhi para itanim. Kunwari po yung mais, butil ba tawag doon? Buto? Butil ng mais. Pagbigay yung butil ng mais na nasa hawak natin, isang piraso, nandun na lahat ang kailangan niya sa lahat sa pagkakalikha sa kanya. Example po, nasa kanya na ang magiging kasunod na mga mais. Nasa kanya na ang mga binhi, dahon, nandun na sa loob ng buto na yon. Nandun na rin sa loob ang mga yung buhok ng mais. Nandun na rin sa loob ang stem, puno ng mais, dahon ng mais, lahat ng kailangan ng mais, ugat ng mais, nandun sa buto na yun. Yung binhi na sinasabi dyan, yung binhing itatanim, nandun na sa isang butil na yun. Kompleto na siya, for generation pa nga pasa-pasa, nandun na sa loob ng butil ng mais. Bakit? Nilagyan ng Diyos ng grace ang lahat ng bagay. Hindi tayo nag-i-exist na walang biyaya ng Diyos. Wala ka pa, hindi ka pa nasisilang, hindi ka pa napapanganak, wala ka pa, hindi pa nag-i-exist ang mundo. Ang lahat ng bagay ay pinuno na ng Diyos ng kanyang biyaya. Yung mais may biyaya, nandun na nga lahat, nakapackage na sa loob. Ang lahat sa buhay natin ay bunga ng biyaya ng Diyos sa atin. Yung biyaya na hindi define ko lang yung grace. Yung grace po, yun yung mga bagay na hindi natin kayang gawin sa sarili natin. Diyos lang po ang makakagawa nun sa atin. Pangalawa, ito po ay hindi mo makuha, hindi mo magtrabaho ka ng magtrabaho, hindi mo to makuha. Marami kang pera, hindi mo siya mabili. Hindi mo ini-earn at hindi mo rin siya kayang bayadan. Pero sa Diyos na nagmumula ang grace, walang stop, walang limit. Walang limit na isinusupply ng Diyos ang kanyang kabutihan, ang kanyang biyaya sa bawat isa sa atin. Sa lahat ng kanyang nilikha, nilalagyan niya ng grace. Kahit nga ang pagpunta natin dito, biyaya lang ng Panginoon. Kahit ang pag-upo mo dyan, paghinga mo dyan, pagkabuhay mo ngayong araw. Nag-i-exist tayong lahat dahil lang sa biyaya ng Panginoon. Kaya lang pwede mo siyang i-access. Hindi mo man siya makuha, hindi ka man deserving, hindi mo man siya mabili, hindi man siya nagmula sa'yo, pero pwede mo siyang i-access yung grace ni Lord. Pwede mo siyang i-access. Kagaya dito, laging sinasabi na ng Bible, si Paul, lagi na ang ating spiritual na buhay ay katulad din ng pagtatanim o sowing and reaping. Agriculture dapat ang utak natin kasi nga binhi nga yung ginamit dyan eh. Switch tayo doon sa sistema ng pag-agriculture or pag-farming. Lagi pong ini-example, binabanat, ginagamit na mga term ay mga pagbubukid, binhi. Yan. Kung ano ang iyong itinanim, siya rin ang iyong aanihin. Yun yung mga terms na pang-agriculture o mga pang-farming. So dapat ang idea natin, agricultural, kagaya niyan, sabi dyan, binhi. Siya
upang magbunga ng sagana. Ang lahat ng biyaya ng Diyos, nandyan na sa bawat isa sa atin. Nandyan na, wala, puno. Pag itanim mo dyan, nandyan na lahat yung dahon niya eh. Nandyan na lahat yung ugat niya. Wala ka nang i-add doon. Wala ka nang idadagdag pa doon. Kaya lang, para maklaim mo yung grace ni God, para ma-access mo, mayroon kang gagawing effort. Sabi ng ating message kanina, no? Sa devotion, mahirap. May paghihirap na kasabay. Kaakibat. Yun nga yung word, may paghihirap na kabalikat. Kahit na ang grace ay nandun na, binigay na, hindi mo na kailangan hanapin pa sa iba. Maliligaw ka lang, kapatid. Maliligaw ka lang kapag ang tulong ni Lord, ang blessing ni Lord, ang biyaya ni Lord, hinahanap mo pa sa ibang lugar. Sa totoo lang, nasa buto na, nasa binhi na, nasa iyo na. Bago ka palikhain ng Diyos, nasa iyo na ang lahat ng kailangan mo. Kaya lang, hindi mo alam, hindi ka nakukontento or wala ka lang talagang alam. Kaya pilit mong hinahanap sa iba. Which is hindi yun ang biyaya ng Diyos. Ang biyaya ng Diyos, nung isinilang ka niya, nasa katawan mo na ang lahat ng kailangan mo. Generation pa ang abutin mo. Mga anak mo, mga apo mo, nasa iyo na ang lahat-lahat ng pagpapala na binibigay ng Diyos sa'yo. Pagtatanim na, kaya lang may pagtatanim may effort eh. Yes, hindi maganda po ang mag-farming, lalo na kung wala kang alam sa pag-farm, iiyak ka. Ang hirap, di mo linya yun. Di ka naman magsasaka. Alam nyo ba, una yung bundok, pupuntahan mo, susurvehin mo kung alin kaya bang tamnan. Pangalawa, ang lalaki ng mga damo lang pa sa'yo. Pagka nagdamo ka, sugat-sugat ka. Pagkatapos mong alisan ng mga dahon, aalisin mo ngayon yung ugat, mga ugat, no? Pagkatapos mong alisin yung bubungkalin mo na ngayon yung lupa. At habang tinatrabaho mo yan, tumutubo na naman yung mga ibang maliliit. Walang katapusan. Tapos lalambutin mo ngayon ng tubig yun. Ng dilig. Saka mo ilalagay ngayon yung mga binhi na piniprayer mo. Pagka natanim mo na, magdilig ka naman araw. Pahusukan mo na naman. Salamat. At pagkatapos, siging damo kada buwan. Walang tigil po ang pagdadamo kasi ang damo laging tumutubo. Hindi po yung isang beses lang na damuhan. Regular po na dinadalaw yun para magdamo na magdamo. Hanggang sa maka-harvest ka. Mayroong paghihirap na dapat kang gawin in order na ma-access mo yung grace na nandun. Willing ka dapat magtanim, maghirap. So nadilig na ngayon, natanim na ngayon ang buto, nasa iyo na ngayon. Naitanim mo na siya dyan sa lupa. Ngayon, ano nang kasunod? Nagdidepende naman siya sa Panginoon. Una, it is from God. Pangalawa, through God. Sa pamamagitan din ng Diyos. Habang tumutubo doon, tinanim mo. Una, kailangan niya siyempre ng lupa, matabang lupa. Pipili ka. Pangalawa, siyempre kailangan niya ng ulan, tubig. Pangatlo, kailangan niya ng liwanag, ng sunshine, ng araw, ng sikat ng araw. Kailangan niya ng hangin. Hindi mo kayang i-provide yun. Habang lumalaki yung binhi na binigay sa iyo ng Diyos, nandun lahat yung grace niya. At habang lumalaki yung halaman na yun, yung binhi na yun, nandun, gumagamit pa rin siya ng grace ni God. Lahat ng kailangan natin nasa Diyos. Tayo yung mga binhi. Nung ginawa tayo ng Diyos, nasa atin ang lahat ng kailangan natin. Kaya lang hindi tayo gumagalaw, hindi tayo nagtatanim. Ayaw natin ng sakit, ayaw natin ng hirap, ayaw natin ng struggle. Gusto natin, upo na lang. At hiling na lang ng hiling para hindi ka mahirapan, hanapin mo sa iba. Alam mo, hindi yan ang ugali ng farmers
proseso po ang pag-farm. May proseso po kahit na nandyan yung grace ni God. Kumpleto, non-stop. Walang sukat, hindi mo kailangan matakot maubusan. Nandyan eh. Kaso saan ang kulang? Doon sa sowing, doon sa pagtatanim. Ang blessing ni Lord, ang pattern sa blessing ni Lord. Di ba? Sabi dyan, kung ano ang iyong itinanim, yun ang iyong aanihin. Kung gaano kadami ang iyong itinanim, malamang mas madami ang iyong aanihin. Ano at gaano? Ano ang tinanim mo? Gaano kadami ang tinanim mo? Ang gusto natin mag-expect ng blessing na madami, tapos wala tayong ginagawa. O mag-isip ka naman. Kung kunwari ako ang Diyos, hiling ka ng hiling ng mga bagay na madadami. Hiling ka ng hiling ng mga bagay na malalaki. Hiling ka ng hiling ng mga bagay na sobrang-sobra at sobrang sa kailangan mo. Ang sagot ng Bible, yes! Kayang gawin ng Diyos na pasaganain tayo sa lahat ng ating pangangailangan. Kaya lang may process eh. May sowing. Ang tanong, nagtanim ka ba? May ginagawa ka ba? Gano'ng kadami? Gano'ng katagal? Gano'ng kaano ang trabaho mo sa Panginoon? Hindi ganun po ang farming. Huwag po natin isipin, kasi agricultural to eh. Huwag mong isipin na kunti lang ginawa mo, tapos hihiling ka ng pagkadami-dami. I-expect ka na aani ka ng pang-divisorya, tinanim mo 1 puno lang. Tapos plano mo magbabagsak ka sa divisorya. It requires sowing. Nagre-require po ng effort, ng pagod. Kahit na si God ang nagsusupply, pinagmulan ng lahat, at lahat ng bagay ay pinagpala na niya, ang blessing po ay nakadepende din sa iyong pagkilos at paggawa. Kailangan ma-access mo yun para kailangan ma-require mo yun, i-access mo yung biyaya ng Panginoon. Ang pagiging katiwala ay hindi magiging katiwala ng mga pagpapala ni Lord sa buhay natin. Hindi nag-i-start sa kung anong hahanapin mo pa o wala. Ang pagiging katiwala ng Diyos ay kung anong meron ka na, pinagyayaman mo. Huwag ka nang humanap pa sa iba, nasa iyo na ang blessing at ang biyaya sa lahat nagmula sa Panginoon, nasa iyo na binigay na ng Panginoon. Ang sabi dito, lahat nagmula sa Diyos. Tingnan natin, ang Diyos ang nagbigay ng binhing, itatanim at tinapay na makakain. Ang siya ring nagbibigay sa inyo ng binhi at magpapalago nito upang magbunga ng sagana ang inyong kabutihang loob. Huwag ka po, hindi po magtatanim ng kung ano-ano. Ang pagtatanim po ay kabutihang loob. Ang principle po natin is, what you sow is what you reap. Kung ano ang iyong itinanim, yun din ang iyong aanihin. Kaya lang ang tinuturo sa atin ng Panginoon dito, ang itinatanim ay ang binhi ng kabutihang loob. Yun ang ibinigay niya sa atin, yun ang pinagpala niya na binhi. Na kapag yun ang itinanim natin, hindi tayo mamumblema sa lahat ng area sa buhay natin. Dahil lahat ng yun, pinagpala na niya noon pa man. Sabi ng Lucas, tingnan po natin Lucas 6. Nag-iintay tayo sa Diyos. Nag-iintay tayo ng blessing sa Lord. Which is, ang Lord ang nag-iintay na sa atin. Matagal na po. Lagi mong iniisip, Lord, ba't wala pa po? Lord, ba't di mo pa ako ina-answer prayer? Sa totoo lang, matagal ka nang iniintay ni Lord na yung binhi na nasa iyo o yung ikaw mismo, pasaganain mo, paghirapan mo, pagyamanin mo, bungkalin mo yung binhi na nasa iyo. Hindi po tayo pinagkukulang ng Diyos. Sa totoo lang, tingnan natin yung mga sarili natin. Mas may naghihirap pa sa atin. Mas may nagugutom pa sa atin. Mas
case ngayon? Rape victim ka ba? Minamaltrato ka ba? Gaya ng nararanasan ng iba? One day, one eat ka lang ba? Gaya ng ginagawa ng ilan ang mumulot ng pagkain sa basura? Wala ka bang pamilya? Gaya ng mga taong grasa dyan? Wala ka bang maakyatan gaya ng mga natutulog sa ilalim ng tulay? Sa kariton? Malala na ba talaga ang ating eksena kaysa sa mga taong ito? Lucas chapter 6. Lucas chapter 6 verse 38. Ang nakalagay po dito. Verse 38. Magbigay kayo at kayo'y bibigyan. Magbigay kayo at kayo'y bibigyan din. Hustong takal, siksik liglig, at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang panukat na ginagamit ninyo sa iba, ay siya rin gagamitin sa inyo. Bago po tayo maghanap ng madami, dapat po nagbigay tayo ng madami. Kasi yung panukat na gagamitin sa atin, yun din yung panukat na ginamit natin sa iba. Magbigay. Ang sabi dyan, magbigay kayo at kayo'y bibigyan din. Ang sikreto po ng pagpapala ng Panginoon ay sa pagbibigay. Paano ka naman bibigyan ng Diyos ng pagkarami-rami? Wala kang time sa Panginoon. Blessing ni, hindi mo man lang binibless ang gawain ng Diyos. Gusto mo ng katalinuhan, kaparaanan, kalakasan, saan mo ginagamit yun? Buhay mo, hininga mo, lakas mo, oras mo, katawan mo. Hinihiling mong ingatan ka ng Diyos, para saan mo gamitin yung pag-iingat ng Diyos? May iningatan ka ng Diyos. Saan mo gagamitin siya? Sa Diyos ba? Hingi ka ng blessing kay Lord, pagkain, sige, para mabusog ka, maging masustansya ang pangangatawan mo. Saan mo ngayon gagamitin yung ganda mo? Yung kalakasan mo, yung kalusugan mo? Sa Diyos ba? Gusto mo mahabang oras, di ka pa mamatay ng maaga. Sige, saan mo ginagamit ang oras mo? Gusto mo marami kang talent? Pagkanta, pagsayaw, saan mo ginagamit ang boses mo? Saan mo ginagamit ang katawan mo? Tanong ko sa lahat sa atin. Dapat lahat ng ating ginagawa, napapapurihan ang Diyos. Sabi ng Bible, kahit kumain, kahit ang pag-inom ng tubig, kailangan napapapurihan ang Diyos. Paano kung papurihan ang Diyos sa pag-inom ng tubig? Napapurihan ang Diyos? Paano? Pag kumakain ka, napapapurihan ang Diyos. Yun ang sabi ng Bible, dapat. Umiinom ka ng tubig dahil gusto mo mapatid ang uhaw mo. Dahil kapag hindi ka uhaw, makakapagsalita ka ng maayos ng Word of God. Makakapag-share ka ng mabuti. Hindi ka manghihina, hindi ka madadry, hindi ka ma-dehydrate sa pagmimisyon mo, sa pagpunta mo sa maiinit na lugar. Kaya iinom ka ng tubig para sa kapurihan ng Diyos. Ganon din ang pagkain. Kakain ka para maging malusog. Hindi para magpuyat, hindi para gamitin hindi sa Diyos. Diba? Give and you will receive. Pattern po ng blessing yun. Gusto mong makatanggap? Magbigay ka. Hindi lang po pera ito. Lahat po ng area ng buhay mo, binanggit ko kanina. Temple, treasure, talent, time. Gusto mo itong apat na to? Magbigay ka niyan sa Panginoon. Ang sikreto po para makatanggap, hindi mag-ipon. Hindi sinabi dyan na save and you will receive. Ano lagi dyan? Give. Hindi din sinabi na plant and you will receive. Give pa din ulit. Give and you will receive. Hanggat
receive. Gusto mo ang kabig galang ng kabig eh. Tapos wala man ng, alam niyo, ito kunwari, yan, hawakan mo yung pera. Wala eh. Pera, hawakan mo. Ikaw ang kamay mo. Paano papasok yung blessing? Hawak mo lang lagi siya. Sarado kamay mo eh. Nandun nga na yung pera, hindi lalabas. 500. Ano forever yung 500 mo? Ayaw mo may pumasok na 1,000. Ayaw mo may pumasok na mas madami. Buksan mo yan. May chance ngayon makapasok. Yes, may chance. Pagbukas mo niyan, lalabas eh. Pero papasok, may papasok. May way para pumasok, may paraan, may daan. Kaya nga ang pattern, give. And you will receive. Gusto mo receive ng receive, pero ayaw mong bigay. Marami pong kwento sa Bible na nagbibigay sa atin ng encouragement. Paano ba sila pinagpapala ng Panginoon? Paano ba sila lumalapit sa Diyos? Bakit sila pinagpapala ng Panginoon? Una po na sample ko sa inyo, yung byuda po sa Zarephath. Siya po ay wala nang makain. Sabi ng Bible, gutom na siya. Pero ang ginawa sa kanya, nanalangin sa Panginoon. Pagdating ni Prophet Elijah, sabi ni Prophet Elijah, ano bang meron ka dyan? Isang konti na lang yung ano namin, harina, tsaka konting langis. Last na lang yun. Pag kinain namin yung patay na kami ng anak ko. Last meal. Sabi ni Elijah, lutuin mo yan, pakain mo yan sa akin. At ang sabi ng Bible, nung niluto niya, sinunod niya, at ibinigay niya yung last meal. Kinabukasan, dedo na sila ng anak niya, binigay niya kay Elijah. Sabi ng Bible, hindi sila naubusan ng pagkain. Yung lalagyan nila hindi natutuyuan. Pangalawa pang kwento, yung babae din na nilapitan ulit ni Elijah, langis. Anong meron dyan? Nananalangin siya kasi baon na siya sa utang, tapos yung anak niya kukunin pa sa kanya. Anong meron sa bahay niyo? Oil, isang buti na lang po na oil. Sige, gawin mo, manguha ka ng maraming lalagyan, punuin mo, salinan mo, magkulong kayo ng anak mo, at punuin lahat ng lalagyan. Ang sabi ng Bible, tumigil lang ang pagtulo ng langis nung wala ng lalagyan. Siguro kung talagang lahat ng lalagyan sa buong mundo nilagay niya, napuno niya talaga. Kasi doon lang tumigil eh, nung wala ng lalagyan. Isa pa, si Ruth. Si Ruth, kailangan niya ng karelasyon sa buhay niya dahil nangungulila siya, nag-iisa siya, hirap mabuhay yung babae noon. Sa gusto niya na makuha yung relasyon na mahalin siya or tanggapin siya o magkaroon siya ng taong mamahal sa kanya, binigay niya yung relasyon na yun na kailangan niya doon kay Naomi sa biyanan niya. Hindi niya iniwan, hindi niya pinabayaan yung biyanan niya, sinamahan niya hanggang sa makarating sa lugar ni Naomi. Doon binigay sa kanya ng Diyos si Boaz at naging asawa niya. Ang babaeng hindi makapag-anak, si Ana. Punta siya ng punta sa simbahan, lagi siyang nagdadasal, napagbintangan na nga siyang lasing, kaya aga-aga nag-ano siya. Gusto niyang magkaanak. Wala siyang anak, baog siya, tinutok siya, binubuli siya. Mababa ang tingin sa kanya dahil hindi siya magkaanak. Pero anong ginawa niya? Pumunta sa simbahan, nanalangin sa Panginoon. Lord, yung anak na wala ako, pagka nagkaroon ako, kahit kailangan ko, kahit gusto ko sa buhay ko, ibibigay ko sa iyo, si Samuel. Binibigay nila kung yung kailangan nila, yun ang binibigay nila. Kailangan mo ng relasyon, pagmamahal sa'yo, tatanggap sa'yo, pamilya, ibigay mo yung pakikipagrelasyon sa iba. Kailangan mo ng anak, wala ka, di ka magkaanak, ibigay mo sa Diyos. The moment, sabi ng Bible, the moment na niya ay binigay ni Ana yung kanyang anak, kahit wala pa ha, di pa siya, nagdadalangin pa lang siya, Lord, yung anak ko, pag-isilang ko, ibigay ko sa'yo. Dito na siya sa simbahan, maglingkod. Ang sabi ng Bible, binuksan ng Diyos ang kanyang womb. Sa Tagalog, ano ba yun? Bahay bata. At siya ay nagkaanak.
ng isang lalaki, si Samuel. Yung, nilagay niya na talaga sa simbahan si Samuel. Kahit kailangan niya, gusto niya ang anak eh. Ibigay mo. Yung kailangan mo, yun ang ibigay mo. Hindi yung, ang isip kasi natin, kung ano muna nang nandyan, saka lang tayo makabigay. Kung ano yung ano, hindi tayo makabigay pag wala. Nandun na nga sa buto eh. Nasa iyo na nga ang kumpleto ng paglaki mo. Nandyan na sa iyo ang talino. Nandyan na sa iyo ang dalawang paa. Andyan na sa iyo ang dalawang mata. Andyan na sa iyo ang lakas. Andyan na sa iyo lahat ang pag-iisip, ang mata, ang lahat na kailangan mo. Binigay na sa iyo ng Diyos kahit hindi ka karapat-dapat dyan. Pero hindi ka nagtatanim, hindi ka nagsisipag. Give. May ano pagbibigay, mayroon kang sacrifice dapat na gagawin. Hindi yung hanap ka kaagad ng bunga, wala ka pang ang ginagawa. O may ginawa ka mang konti, hanap ka ng madaming bunga. Si Job, isa pa si Job. Hinusgahan siya ng mga kaibigan niya. Job, kaya ka naghihirap eh, puro ka kasalanan eh. Humingi ka kaya ng tawad sa Diyos. Tinalikuran ka ng Panginoon dahil makasalanan mo. Tataka si Job, sige lang siya panalangin. Nag-aalit ang Panginoon sa kaibigan ni Job. Sa tatlong kaibigan ni Job, ba't mo sinasabi, ba't sinisira mo ako sa kayo? Hindi nyo alam kung ano ang plano ko sa kanya. Hanggat hindi kayo papalalangin ni Job, di ko kayo patatawarin. Alam niyo, pinanalangin sila ni Job. At sabi ng Bible, pinatawad sila ng Panginoon dahil sa panalangin ni Job. At ibinalik ni Lord lahat ng kay Job. Lahat ng kailangan, lahat ng pinagbibless niya ng mga tao kasi nanunumpas, sinusumpa siya ng tao eh. Ayaw sa kanyang mga kaibigan niya eh. Gusto na siya mapatay pero ang panalangin niya, Panginoon, buhayin niyo sila, patawarin niyo sila, ingatan niyo sila. Pinagpipray niyo yung mga kaibigan niya. Dininig ng Diyos yung panalangin ni Job sa kanila at binalik lahat ng ilang tupi yung blessing papunta kay Job. Mga kapatid, same istro po. Ang sabi po dito sa ating verse, balik po tayo doon sa ating 2 Corinthians chapter 9. Ang sabi po dito, papasaganain niya kayo sa lahat ng bagay upang mas marami ang inyong matulungan. Kaya kayo binibless, kaya kayo mabibless kapag meron na kayong blessing. Una, ang lahat ay mula sa Diyos. Pangalawa, habang nabubuhay ka, habang lumalaki, nangangailangan ka lagi ng biyaya ng Diyos. Kaya huwag kang lumayo sa Diyos. Kapit ka sa Diyos, hindi yung tumubo ka na, lalayo ka. Kailangan mo ng araw. Kailangan mo ng ulan. Kailangan mo ng lupa. Kailangan mo pa rin ng power ni God. At kapag meron ka na, nagbunga ka na, kumpleto ka na, ang sabi dyan, pasaganain ka na niya kayo sa lahat ng bagay upang mas marami ang inyong matulungan. Huwag mong suluhin ang blessing mo. Dapat marami kang matulungan. Yun ang motibo, yun ang intensyon. Kaya kanya sinusuplayan ng grace. Hindi para suluhin mo, kundi para mas marami kang, kung may natutulungan ka dati, mas ngayon dapat. Dahil sinusustain kita. Sa gayon lalong darami ang magpapasalamat sa Diyos dahil sa inyong tulong. Mula sa Diyos, dahil sa Diyos, at para sa Diyos. Amen po ba? Lahat ng bagay mula sa Diyos. Lahat ng blessing na sa atin na binigay na ng Diyos. At tayo nagpapatuloy, nag-i-exist, nagsusustain, nag-maintain. Dahil gumagamit tayo ng biyaya ng Diyos. At kapag dito na tayo, gagawin natin ang lahat ng to, hindi para sa kung kanino man sa sarili mo, kundi para din sa Diyos. Lahat po sa Diyos. Dito po ako magtatapos sa mensahe natin.
Huwag po nating hanapin ang blessing sa iba, sa ibang bagay. At huwag po tayong lumayo sa Diyos, hindi po natin kaya. Imutin nyo na po lahat ng iba pong schedule ninyo. Huwag lamang po ang Diyos. Tablahin nyo na po lahat dyan. Huwag lamang po ang panahon natin at oras para sa Panginoon. Hindi po tayo mag-i-exist nang wala ang Diyos sa buhay natin. Ang simula at ang ending natin ay sa Diyos. Kaya napaka-imposible na hindi natin kailangan ng power ni Lord. Kaya mga kapatid, hindi rin naman nagkulang ang Diyos sa atin. Nung tayo ay binuhay niya, nilikha niya, nasa atin na lahat ng kailangan natin. Kagaya ng isang binhi, na siya ang nagpapalago din naman. Nasa iyo na, kailangan mo lang magsipag, magtanim, kapatid. Kapag natanim mo na yun, tumubo na yun, nandun na ulit yung mga bagong binhi, nandun na ulit yung mga bagong kailangan para sa next na naman na anihan. Walang farmers na hindi nag-i-expect ng kanyang pinagpaguran. At wala din namang farmers na nag-i-expect ng hindi na kanya tinanim. Kung kailangan po natin ng pag-ibig, magbigay ka ng pag-ibig. Kung kailangan mo ng material na bagay, magbigay ka at magbahagi ng mga material na bagay. Gusto mo ng karunungan, gusto mo ng kaalaman, gusto mo ng katalinuhan, i-share mo yan. Mag-umpisa kang magbigay. Actually, hindi nag-umpisa sa'yo eh. Umpisa na sa Diyos. Nagpatuloy lang sa'yo. Nauna nang binigay sa'yo ni Lord. Para mas lalo mo pang mapagyaman, give. Kaya ka pinagpala ng Diyos para maging pagpapala ka din sa iba. Maraming salamat po. Kaya tayo po ay tumayo at manalangin. Panginoong Diyos, kami po ay patawarin mo, Panginoon, sa aming mga kakulangan at mga bagay na misunderstand, Panginoon, sa buhay namin. Ang alam namin, Lord, lumapit at humingi at umasa sa iyo na yun naman pala, Lord, ay matagal mo na ibinigay sa amin. Kaya naman, O Diyos, nag-i-expect kami ng malalaki sa kaunti namin itinanim. Nag-i-expect kaming tumanggap nang wala namang kaming ibinigay. At Lord, higit sa lahat, kung ano yung kailangan namin, yung pala yung dapat namin ibigay. Mahirap po yun, Panginoon. Pero yun po ang prinsipyo na tinuturo mo sa amin. Yun ang prinsipyo ng Bible na patuloy mo pinapaunawa sa amin, Panginoon. Kaya naman, O God, nawa magsilbi itong warning or paalala, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Kung ano ang buhay ng isang pinagpala, ano ang buhay, ano ang pamumuhay ng isang taong nagmula sa iyo, O Diyos. Kami ay mga blessing in disguise. Hindi lang namin alam, Panginoon, hindi lang namin napapagtanto, O Diyos. Kaya kami, Panginoon, ay lumalapit sa inyo, humihingi ng tawad sa aming mga pagkukulang, Panginoon. Salamat, Lord, na sa kabila, O God, ng aming kahinaan at aming pagkukulang, nagiging malakas ka po. Hindi nagkukulang na nabigay sa amin. Lord, ano man po yung mga bagay na hinihiling namin sa inyo, pangawan niyo po sa amin, Panginoon, na mauna kami magbigay nun para makuha namin yung bagay na yun. Ano man yun, Panginoon, hinihiling namin sa inyo sa oras na to. Ano man po yung mga nilalapit sa inyo na aking mga kapatid. Panginoon, ikaw po ang Diyos na tumutugon at ikaw po ang Diyos na nakakaalam ng aming mga hinaing sa iyo. Lord, gusto namin ma-claim at ma-access ang
blessing mo, Panginoon. Kaya turuan niyo po kami na magtanim, Panginoon. Sapagkat sabi mo, Panginoon Diyos, kung ano yung aming itinanim, ay siya rin ang amin.